Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isa na namang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia ang ginugutom at inabuso na naman ng Arabong amo. Reklamo ni Ferdinand Bernardo, asawa ng OFW na si Jovita Bernardo, nagsimula raw pahirapan ang kanyang asawa nung nagsabi ito sa amo na gusto na niyang umuwi ng Pinas. Biskwit lang di umano ang pantawid gutom ni Jovita. Dagdag pa rito ang pag-uutos sa kanya ng amo na buhati ng isang kabang bigas. Diyos ko po naman. Anyway, kasama natin ngayon sa studio si Ferdinand Bernardo, ang asawa ni Jovita. Magandang hapon sa iyo, Mang Ferdinand. Magandang hapon po, sir. Alright, so si Mrs. Nagreklamo na. Biskwit lang talaga. Paghapon, yan ang kinakain niya, biskwit. Sir, tapos maghapon daw, sir, na trabaho. Alas 3 ng madaling araw, gigisingin na siya. Okay. Hanggang alas 9 ng gabi. So, 3 siya gigising, matutulog alas 9. Yes, sir. Tapos from that, sir, kain-kain daw, sir. biskwit lang. Yes, sir. Diyos ko po naman, tas tubig. Yes, sir. Tapos, sir, nung nakaisang buwang mahigit siya, nagpaalam siya na hindi niya kaya trabaho ron. Oh. Nagpapahatid, sir, siya doon sa agency ron. Ang sabi daw, sir, walang agency ika rito. Sabi daw po, sir, na gano'n. Walang agency, ha? Gano'n na siya katagal doon sa IPFR, no? Doon sa bahay nung demonyo. Sa bahay nung Arabo. Yun, sir, nakalagay doon sa bisang amo niya. Ala po doon, sir, sa bahay na yun. Andun daw po siya sa nanay. Doon daw po siya binigay. Sa nanay mo na. Tapos ibinigay siya doon sa... Hindi, sir, yung nasa, talaga employer niya, wala siya doon. Doon daw po siya binigay sa nanay. Sa magulang. Sa nanay. Opo. Yung nanay yung balasubas. Opo, yung pong anak daw na dalaga, yun daw po ang matindi. Hablutin daw po siya. Matindi. Tama nga. Kaharian nga ng mga demonyo yun. Si Lucifer, si Beelzebul, yung Reyna, yung Prinsesa. Naku, namalas po ni Mrs. Napunta doon sa impyerno. Ano po? Malakas po loob nun. Kasi po yung mga anak ko nag-aaral para po sana makatulong siya. Ganun naman po ang nangyari. Anyway, sige ho, Mang Ferdinand, sandali lang ha. Katulad po ng pangako namin, gagawan ho natin agad ng agarang solusyon yan. Ano ho? Nasa linya ng telepono si Miss Josephine Tobia, ang head po ng Advocacy and Social Marketing ng OWA. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Yes, po, Mr. Tulfo. Ma'am, narinig, opo, narinig niyo po itong reklamo ni Mang Ferdinand, si Mrs. Ano po? Alas 3, ginigising ng madaling araw, alas 9 na matutulog, ang pagkain sa maghapong biskwit. At matinding paghihirap ang ginagawa ang sinasapit sa kamay nitong mag-iina, napakalupit daw ng anak. Pero yung kanya talagang amo dapat, hindi siya doon, binigay siya doon sa nanay. Oo, naku, kuwan ho yan. Contract violation po yan dahil hindi po siya nagtatrabaho doon sa kanyang tunay na amo. Opo. Tapos sa masaklap pa, ma'am, lahat ito nangyari nung magsabi na siya na hindi niya na kaya, uwi siya ng Pinas, lalo pang pinahirapan, Ma'am Josephine. Ngayon, itong si Sir ngayon, Ferdinand, masyadong concern sa kasawa niya dahil umiiyak na ho doon. Gusto na lang umuwi po, Sir. Ma'am, dahil ayaw naman siyang isoli sana sa kanyang FRA, yung foreign recruitment agency niya. Sabi raw, walang agency rito. Oo, papapaliwanag po natin yung PRA kung bakit ganun po ang naging arrangement nila with the FRA. At sisiguraduhin natin na malaman natin ang sitwasyon ng worker para kung talagang dehado na itong worker natin, pa-repatriate na lang. Yung kanyang... Opo. Go ahead, ma'am. Yes, sir. Kasi mukhang masyado yatang dehado yung worker dyan sa sitwasyon niya na yan.
nung nagsusumbong pa yata yung worker sa family niya, Opo. mukhang hindi pa siya inaasikaso ng PRA dito. Hindi siya inaasikaso, no? Hindi sir, nung share address, tinawagan po yung agency sa yung Horas Agency. Ala po, pinapaikot-ikot lang po ako. Kaya po nung ako matro, kinabukasan, nagpunta na po ako dito sa inyo. Ayun. Yung agency, walang oras. Oh, walang oras yung Horas, Yun. Ma'am Josie. Ay, nako. Anong pangalan po ng agency? Yun, Horas. Horas. Horas! Oras. Horas, Oras. may oras sila. Oras. Sa kanilang mga pinagdadala doon. May kabago-bagong kaso pa yan sa amin ngayon. Naku, kaya pala yung Mario. Oras na kayong Talaga. magupit. Problema. Horas na. Horas na ninyo, ha? Malapit ang horas ninyo. Oo. Ay, kaya pa. Anyway, ma'am, ganito na lang. Sasamahan po namin siguro si Sir sa inyong tanggapan. Para Yes, sir. Opo. maibigay yung kumpletong Anytime po. detalye, matawagan ninyo kagad yung contact nyo doon sa embahada para mapasyalan at masilip itong si Jovita. Yes, sir. Opo. Papuntahin na lang po sa opisina namin para we can attend to him immediately. Na po. Okay. Alright, sige po, Ma'am Josephine Tobias. Salamat Opo. po, ha. You're welcome po. Thank you po. Sir, ganito na lang. O, pagka sinabi ni Ma'am Josephine, samahan, ora mismo, gagawin ng paraan. Ano po? Yes, sir. Ang unang ginagawa po nila dyan, for your information, tatawagan nila yung OWA nila officer doon sa Riyadh at para pasyalan. Pupuntahan mo, bigay nyo lang yung exact address, pupuntahan ho nila. Ngayon, pag nakita na talagang dihado na, may sugat o ano man yung asawa niya, pull out na po nila yun. Hindi pwedeng hindi ibibigay ng amo yung inyong misis. Kailangan ibigay nila. Ano po? Sige po, bukas na bukas, Yes sir. sasamahan namin kayo doon sa kay Ma'am Josephine Tobia. Dito lang sir ako sa may Kawayan, Bulacan tumutuloy. Oh, sige po, bukas po, mamaya pagkatapos ninyo dyan, ko-coordinate namin sa tao namin. Kung anong gagawin niyo bukas, ha? Sige po.